You are my purpose for living.
Teach us, Lord, we pray, to live in your presence. Make it more and more like you every day. You are my love and my light. You are my purpose for living. You are my hope in the night, my reason for singing. You bring the joy to my life, and you're making it better and better. Oh, and I will give thanks forever and ever. Oh, what a joy to know. Our Father loves us so. You are my love and my light. You are my purpose for living. You are my hope in the night, my reason for singing. You bring the joy to my life, and you're making it better and better. Oh, and I will give thanks forever and ever. My love and my light. You are my purpose for living. You are my hope in the night, my reason for singing. You bring the joy to my life, and you're making it better and better. Oh, and I will give thanks forever and ever. And I will give thanks forever and ever. And I will give thanks forever and ever. Amen. Dakilang Diyos na nasa kataas-taasan ng langit, Panginoon, muli narito ang iyong mga inaring anak, nagpapakumbaba sa iyong harapan, Panginoong Diyos. Purihin ang Panginoong sapagkat siya ay mabuti at maunawain. Dakila ang kanyang pag-ibig sa mga laban ko, ikaw ang aking kapayapaan. Kapag ako'y wasak, Panginoon, ikaw ang aking lakas. Ikaw ang aking buhay. Ikaw ang aking kagalakan. Ang pag-ibig mo at ang awit ko, pati ang nakamamangha mong gawa sa buhay namin, Panginoon. Lord, sadyang napakabuti mo at napakadakila mo sa bawat buhay ng isang narito sa iyong bahay panambahan. Kaya Lord, wala po kaming maigaganti kundi yung patuloy na madamay ang iyong presensya, Panginoon, sa pamamagitan ng mga awitin, Panginoon Diyos. Kaya Lord, tanggapin mo lang ang lahat ng kapurihan at kalwalhatian ay tanging para sa inyo lamang po, Diyos. Amen.
sa buhay ng bawat isa. Salamat po, O Diyos, sa umagang ito at muli kami po ay tinipon ninyo sa lugar na ito upang kami po ay magpuri at magpasalamat sa inyong pangalan. Pinupuri namin kayo, Panginoon, pinasasalamatan. Salamat po sa kadakilaan ninyo. Salamat po sa patuloy na pag-ibig ninyo sa bawat isa sa amin. Salamat, O Diyos, sa buhay na patuloy na ipinapahiram ninyo sa bawat isa. Kaya nga po sa umagang ito, Panginoon, nais namin kami po ay magpasakop, magpalinis, at humingi ng kapatawaran sa lahat ng aming mga pagkakasala, sa lahat ng aming mga pagkakamali, sa lahat ng mga nagawa namin na sabi na hindi kalugod-lugod sa inyong harapan, Panginoon. Salamat, O Diyos, dahil patuloy na kayo po ay nagmamahal sa bawat isa na inari ninyong anak. Salamat, O Diyos, dahil patuloy na hindi nyo kami iniiwanan. Ano man ang pinagdadaanan namin sa aming mga buhay sa oras na ito. Salamat, Panginoon, sa mga pagsubok na patuloy naming nararanasan. Salamat, Panginoon, sa mga ipinagkakalob niyong kaligayahan, sa mga ibinibigay ninyo sa bawat araw na mga pagsubok, O Diyos. Dahil sa ganito mga pagsubok ay patuloy po na tumatatag ang aming pananampalataya. Lord, sa umaga pong ito, nais naming maramdaman ang inyong presensya. Samahan niyo po kami, Panginoon, sa umagang ito hanggang sa matapos ang gawain ito. Alam namin, O Diyos, na magiging matagumpay ang umagang ito, ang gawain ito, dahil kasama namin kayo. Maraming salamat po. In Jesus' name we pray. Amen. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid. Ayan, tingnan nyo nga po yung mga katabi ninyo. Batiin nyo po sila ng magandang umaga. Amen. Ayan, amen. Marami po sa atin sa araw na ito, halos, kung mapapansin natin, halos lahat po tayo rito ay mga may edad na. Parang iilan lamang yung mga kabataan na naririto. Na kung titignan po natin, tayo po na mga may edad ay palapit na. Malapit na tayo sa pagharap sa ating Panginoon. At kailangan po natin na makasama ang mga bata, ang mga kabataan. Dahil kung babalikan po natin ang sinabi ng ating Panginoong Hesus, na ang kaharian ng langit ay para sa mga batang maliliit. Pero wag niyo pong iisipin na hindi para sa atin ang kaharian ng langit. Ang ibig sabihin ng Panginoong Hesus sa sinabi niya iyon, kailangan maging katulad tayo ng isang bata na kalimutan kung ano ang estado natin sa buhay. Kalimutan kung ano tayo ngayon at kung ano ang nakamit natin sa ating buhay. Ito po yung sinasabing, kung nais nating makarating sa kaharian ng ating Panginoong Diyos, kailangan may
mabago sa ating pagkatao. Uunahin po natin ang katangian ng isang may edad. Kaya sinasabi ko may edad, baka marami po akong matamaan dito. Ang isang nagkakaedad na, iba na ang pag-uugali. Amen? Madali itong magalit. At medyo may katigasan na rin ang ulo natin. Tama ba o mali? No, lahat umaayon. Ano po? Kung minsan, kahit na bawal, lalo na sa mga may nararamdaman na, ano po ang ginagawa natin? Hindi pa rin natin ginagawa pa natin kung anong gusto natin, kahit bawal. At dahil sa may edad na tayo, ano po, gusto natin, yung tayo ang nasusunod kadalasan. Ano po, hindi natin gaanong pinapansin yung mga maliliit na nag-a-advise sa atin. Kung minsan pag in-advisean tayo ng anak natin, ng apo natin, sasabihin pa natin na, huwag kang makialam, matanda na ako. Alam ko ang ginagawa ko. Tama? Huwag mo akong pakikialaman kasi bata ka pa. At wala ka pang alam sa pinagdaanan ko. Iyon ang kadalasan natin sinasabi sa mga maliliit na bata. Ano po ang ibig sabihin nun? Meron na po tayong konting pride. Andun na yung pride sa atin. Pero ang mga kabataan, ayan, katulad po ng naglalakad na yon, kapag kinausap mo yung batang yon, ano po, at sinabi mong, nakalika, sama ka sa akin. Sasama po ba yung bata? Sasama yan. Pero kung ang may edad na at sinabi mong, sama ka sa akin, attend tayo ng fellowship, sasama po ba yon? Hindi. Kasi may sarili na siyang isip at may sarili na siyang gusto. Kaya ang pag-uusapan po natin, ano po, sa umagang ito, ay kung paanong ang mga bata, dahil sinabi pong bata, ano po, hindi po ibig sabihin na sinabing bata ay yung mga batang maliliit. Ito po yung mga bata na mayroon ng sariling isip. Ano po, alam na nila kung ano yung makabubuti sa kanilang sarili. Yan. Samahan niyo po ako at buksan ninyo ang inyong mga Bible sa Marcos chapter 10, verse 13 to 16. Sabi po rito, may mga taong nagdala ng mga bata kay Jesus upang hilinging ipatong niya sa mga ito ang kanyang kamay. Ngunit sinuway sila ng mga alagad. Nagalit si Jesus nang makita ito at sinabi sa kanila, hayaan ninyong lumapit sa akin ang mga bata at huwag ninyo silang pagbawalan sapagkat ang mga katulad nila ang mapapabilang sa kaharian ng Diyos. Tandaan ninyo, sino mang hindi tumatanggap sa kaharian ng Diyos, tulad sa pagtanggap ng isang bata, ay hindi makakapasok sa kaharian ng Diyos. Kinalong ni Jesus ang mga bata, ipinatong ang kanyang mga kamay sa kanila at binasbasan sila. Samahan niyo po akong manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, nawa o Diyos sa umagang ito ay mabuksan ang aming mga kaisipan at mabuksan ang aming mga puso kung gaano po kahalaga ang mga maliliit na bata sa inyo at kung paano rin po na kaming mga tumanggap sa inyong pangalan at mga Kristiyano na sa panahon ngayon, ay ganun din po ang aming gawin na magkaroon po kami ng pagbabago sa aming mga puso at isipan upang nang sa ganun makalimutan namin kung sino kami at kung ano man po ang katayuan namin sa mga oras na ito, Panginoon. Nawa o Diyos,
mabago ang aming mga puso, ang aming mga kaisipan, kung paano pong ang katulad ng isang bata ay madaling mabago ang kanilang kaisipan, O Diyos. Maraming salamat po. In Jesus' name we pray. Amen. Minsan po, at sa panahon po ng ating Panginoong Yesus, nung panahon po nila, ang mga kabataan ay walang puwang sa lipunan. Walang halaga ang mga kabataan nung panahon na yon. Mababa ang kanilang tingin dahil hindi pa sila o wala pa silang muwang at wala pa silang naitutulong sa kanilang lugar o sa kanilang tahanan. Subalit sa kabila nito, ipinakita ng Panginoong Yesus na ang mga batang ito ay napakahalaga para sa kanyang kaharian. Walang estado sa kanilang lipunan dahil ang mga batang ito ay nakadepende lamang sa kanilang mga magulang. Kung ano sasabihin ng kanilang magulang ay kanilang susundin. Tingnan po natin ang mga katangian ng mga bata. Ano ba ang kanilang mga katangian? Una, makikita mo sa isang bata ang pagpapakumbaba. Amen? Kapag nakakita ka ng isang bata, nandoon sa kanya yung kapakumbabaan. Nandoon sa kanya yung respeto sa mga nakakatanda. At naroon din sa kanya yung paniniwala sa nakatatanda. Madaling magtiwala. Pangalawa, madaling magtiwala sa nakatatanda. At ang pangatlo po, walang pagkainggit. Wala siyang inggit na nararamdaman. Hindi tulad ng isang may edad na madaling mainggit sa kanyang kapwa. Amen? At ang bata ay handang matuto. Pang-apat, handa itong matuto. Mausisa ang isang bata. Nakakita na po ba kayo ng bata? Kahit sabihin nyo ganun kalaki, ayun, mga 3 years old, 3 to 5 years old. Handa itong matuto. Kapag tinuruan mo, kung anong itinuturo mo sa isang bata, ginagawa niya. Kaya kapag mali ang naituro sa isang bata, ano pong mangyayari ito paglaki? Mali rin yung kanyang mga ikikilos at mga gagawin. At ang isang bata ay mausisa. Ano po? At laging bukas ang kanyang isipan. Ito po yung mga kabataan nung unang panahon at nung tayo rin po ay mga bata. Subalit, kung titingnan po natin ngayon, ang ilang mga kabataan, mahirap silang kausapin. Tama po, mali. Medyo mahirap na silang kausapin. Bakit? Mga English speaking na yan. At mahihirapan tayo makipag-usap sa kanila. Pero kung naturuan po sila ng tama, madali silang pasunurin. Ano po? Sa talata pong nabasa natin, mayroon po tayong 4 na makikita rito. Kung paanong dito sa nabasa natin, ano po, meron tayong titignan kung sino-sino at kung ano ang nilalaman ng talatang pag-aaralan natin ngayon. Number 1, meron po tayong makikitang hadlang. Ano po? May pagkakamali. Sino po yun?
yung mga apostol. Dahil sabi po rito, sa 13, may mga taong nagdala ng mga bata kay Jesus upang hilinging ipatong niya sa mga ito ang kanyang kamay. Ngunit, pinagalitan sila ng mga alagad. Sabihin po natin na yung magulang, dala-dala niya yung kanyang mga anak na maliliit. At lumapit ito kay Jesus at sinabing, Panginoon, basbasan niyo po ang aking anak. Maaring ganon, sinabi po. Dahil itong mga alagad, sila po yung nandun, at ayaw nilang palapitin yung mga bata, kaya pinagalitan. Kasi sabi po rito sa Marcos, sa chapter 13, pinagalitan sila ng mga alagad. Ibig sabihin, sinabi lang, huwag kayong lalapit. Hindi kayo karapat-dapat na lumapit sa Kanya. Maaring ganun sinabi kasi pinagalitan. Pero sa ibang verse, iba naman po yung pagkakasabi. Tignan po natin ito. Mga disipulo at kasama ng ating Panginoong Yesus, subalit hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Yung kanilang ginawa, dahil pinagalitan nila yung mga bata. Pero, sumagot ang ating Panginoong Yesus. Ang sabi po niya, nagalit si Jesus, sabi niya sa 14. Pero tingnan po natin. Sa verse 13, ang sabi po kasi ng mga alagad, bago po tayo pumunta sa ikalawa, nagtalo-talo po ang mga alagad. At sabi nila, sino ang pinakadakila? Ibig sabihin, sinabi nila na, sino ba ang dakila sa atin? Sino makakasama ng Panginoong Yesus ang uupo sa kaliwa at uupo sa kanan? Tingnan po natin sa Mateo chapter 18 verse 1. Sabi po rito, ng mga sandaling iyon, lumapit kay Jesus ang mga alagad at nagtanong, sino po ang pinakadakila sa kaharian ng langit? Ito po yung panahon na galing sa bundok ang ating Panginoong Yesus, kasama niya ang mga apostol. Kasama niya si Juan, si Pedro at si Santiago. Habang sila'y naglalakad, nag-uusap sila, nagtatalo-talo sila. Sino ang pinakadakila sa atin? At alam yun ng ating Panginoong Yesus kahit nagbubulong-bulungan lamang sila. Tingnan po natin sa Marcos chapter 9, verse 33 to 34. Dito na po yung dumating sila sa Capernaum nang sila'y nasa bahay na. Tinanong ni Jesus ang kanyang mga alagad, ano ang pinagtatalunan ninyo sa daan? Dahil habang naglalakad po sila, iyon yung pinagtatalunan nila. Sino ang pinakadakila sa atin? O kung sa panahon po natin ngayon, sino ang mas malinis sa atin? At sino ba ang aakyat sa langit? Parang gano'n sa panahon po natin ngayon. Sino ang pinakadakila sa atin? Ang sabi po niya, ano ang pinagtatalunan ninyo sa daan? 34, hindi sila sumagot sapagkat ang pinagtatalunan nila ay kung sino sa kanila ang pinakadakila. Makikita po ninyo, mga kapatid, ito'y mga alagad na kasama ng ating Panginoong Yesus. Dahil sila yung kasama ng Panginoong Yesus sa bundok at habang nananalangin ng Panginoong Yesus doon, nakita nilang nagbago ang kaanyuan ng ating Panginoong Yesus at ito ay nagliwanag. Kasama niya yung dalawa, si Moises at
itong si Elijah, o Elias. Kaya, ang sabi ng mga apostol, Panginoon, mabuti na lang nandito kami. Ipagtatayo namin kayo ng 3 kubol. Isa para sa inyo, isa para kay Moises, at isa para kay Elias. Habang sinasabi ito ni Pedro, hindi niya alam na ang kanyang mga sinasabi. Nakita po ba ninyo, o nakakita na kayo ng isang, sabihin po natin na maraming alam sa salita ng Diyos, at naka-encounter siya ngayon ng isang bagong Kristiyano. Isang bagong Kristiyano. At sasabihin nito sa kanya na marami na akong alam. Mas magaling ako sa'yo. Nakakita na po ba kayo ng Kristiyanong ganon? Mas magaling ako. Meron po bang nagsasabi sa inyo ng ganon? Na mas magaling ako kesa sa iyo. Amen. Kung wala. Ganito po ang nais ipahiwatig ng mga apostol na ito, na kung sino ang dakila sa kanila. Subalit, ipinakita ng Panginoong Yesus kung sino ang totoong dakila sa harapan ng Diyos. At ginawa nga po niyang halimbawa ang mga kabataan o ang mga batang maliliit, na kung saan dito niya ipinakita na kapag kayo ay hindi nagbago katulad ng mga batang ito, hindi kayo makakapasok sa kaharian ng Diyos. Ano pong ibig sabihin ng mga kapatid? Tayo po na nakakilala sa ating Panginoong Yesus, anuman ang katayuan natin sa buhay, anuman ang estado natin, anuman ang napag-aralan natin, anuman ang tinapos natin, anuman ang sitwasyon natin ngayon sa lipunan, huwag nating mamaliitin ang isang tao. Huwag nating hahamakin ang isang tao, lalo na kung nakikita natin ang taong ito ay aba o ang taong ito ay kawawa. Dahil hindi po natin alam, mga kapatid, na ang puso ng taong ito ay mas higit kaysa sa puso na mayroon po tayo. Kaya sinasabi na ang pagbabago, kailangan po gawin natin. Kapag tayo nakakilala sa ating Panginoon, kasunod nun, ang unti-unting pagbabago na kailangan nating gawin. Dahil kung hindi po tayo magbabago, mga kapatid, sa dati nating gawi, sa dati nating pag-uugali, sa dati nating pag-iisip, kahit sabihin po natin na tuwing linggo tayo umattend ng service at lahat ng mga Bible study ay pinupuntahan natin, lahat ng mga fellowship ay inaatinan natin. Kung wala pong pagbabago sa ating puso, sinasabi po ng talatang nabasa natin, hindi po karapat-dapat sa kaharian ng Diyos. Maaari po, dahil sa dami ng iniisip natin, sa dami ng mga problema natin, sa dami ng pinagdadaanan natin, madalas tayong ma-stress o magalit. Subalit tulad ng isang bata na inihalimbawa ni Jesus sa talatang ito, ang isang bata ay madaling magpatawad sa nagkasala sa kanya. Amen? Madali niya makalimutan kung ano ang ginawa ng kalaro niya. Kung ngayon, naglalaro ang dalawang bata at nag-away sila, sasabihin ng isang bata, di ba nakakita na po tayo ng batang nag-aaway?
Kahit nag-iiyakan na yan, sasabihin ng bata, pasensya ka na, sorry, di ba? Sorry na. Ha? Ano sasabihin ng isang bata? Tatango lang yan. No? Tapos, magyayakapan na sila. Pagkatapos doon, maglalaro na sila. Amen? Kapag ang matanda ang nag-away, ano po? Nag-away kayo ngayon. Simpleng pag-aaway lang. Meron lang kayong hindi na pagkaunawaan o maaaring hindi mo lang sa napansin dahil hindi nakatuon ang isip mo ron. Maaaring hindi mo nabati, hindi mo na beso-beso. Hindi mo pala alam may sama na ng loob sa'yo. After 1 week, hindi ka na kinausap. Dahil may pride ka, kahit na hindi ko kausapin niya, walang mawawala sa akin. Tama, mali. Iyon ang may pag-uugali po tayo. Kapag tayo po ay tumanda na, ganon ang ugali po natin. Na dapat alisin natin sa ating isip, alisin natin sa ating puso. Ito po yung sinasabing pagbabago. Kasi kung ganon pa rin ang attitude natin, kung ganon pa rin ang pag-uugali po natin, ibig sabihin, kahit gaano po tayo katagal na isang Kristiyano, walang pagbabago sa atin. Baka nga kung minsan inabot na ng taon, hindi mo pa nakakausap. Meron pa nga, namatay na, yung hindi niya kausap. Nung mamatay, sasabihin na, pakpakawanak, tayo balbasol ko. Di ba? Namatay na, maririnig pa kaya yun? Di ba, hindi na. Ganon ang sinasabi ng ating Panginoong Yesus. Ang mga bata ay madaling magpatawad. Ang mga bata hindi nagtatanim ng sama ng loob. Dapat ganon ang pag-uugali po natin. Baka po paglabas natin dito, hindi niyo akong batiin. Ganon ang nais ng Diyos. Kung nais nating mapabilang tayo sa Kanyang kaharian, dapat maging bata ang ating kaisipan. Hindi po batang isip. Ano po? Kasi iba yung batang isip. Batang isip, mag-isa ka lang na ano. Ano po? Dapat may pagbabago. At makikita po yan ng mga kasama ninyo. Yung mga kasama rin po ninyo makakita niyan, mga kapatid. Iyan ang katotohanan. At sa number 2 po, tingnan natin. Nung pinagbawalan ng mga apostol ang mga batang lumapit sa Panginoong Yesus, ano po ang nangyari? Dito po natin makikita ang puso ng ating Panginoong Yesus. Na kung saan ang kanyang puso ay para sa mga bata, sa mga tao na kung saan hindi ito nagkikimkim ng sama ng loob. Walang pride. Walang pagmamatigas. Wala yung iniisip na mataas naman ako sa kanya. Mataas ang pinag-aralan ko. Hindi po. Ang Diyos ay tumitingin kung ano ang puso ng isang tao, katulad ng mga batang ito. Sabi ba, tinawag ni Jesus ang isang bata at pinatayo sa gitna. Ginawa po niyang halimbawa ang isang bata. Ano po? Sabi sa Matthew chapter 8 verse 2, 18 verse 2. Tinawag o tumawag si Jesus ng isang bata, pinatayo sa harap nila. Yan. Upang ipakita ng Panginoong Yesus kung paano ang mga batang ito ay welcome sa kanyang kaharian. Sino po dito ang gusto maging bata uli? Hindi po bata isip. Ang sinabi ko po, sino ang gusto maging bata uli rito?
Di ba ang sarap maging bata? Ang sarap. Yung wala ka pang muwang, wala ka pang iniisip. Yung kapag nakakita ka ng isang bagay na maganda sa paningin mo, sasabihin mo, ang ganda. Kapag nakakita ka ng isang bagay na gusto mo, sasabihin mo, gusto ko yan. Ang isang tao, kapag tumanda at nakakita ngayon ng maganda sa kanyang kapwa, gagawin ko rin yan. Kasi gusto ko. Ano nun? Andun na yung inggit. Amen? May inggit na. Pero ang mga bata, wala pa sa kanila yun. Wala pang inggit sa kanila. Napakasimple po ng ibig ipahiwatig ng ating Panginoong Yesus dito. Simple, pero mahirap gawin. Amen? Mahirap gawin. Yung ibalik mo, baguhin mo ang iyong isip, ang iyong puso. Ibalik mo ito sa kung ano ang meron ka noong kabataan mo. Alam po ninyo yung baguhin lahat? Nakakita na po ba kayo ng tao na kung minsan kapag galit, yung galit ito, di ba ang ginagawa po niya, sa galit niya, marami siyang ginagawa. Ano po? At kung minsan, pinupunit pa niya yung suot niya para lang mawala yung kanyang galit. Yung iba naman, nagbabasag ng kung ano-ano. At sinasabi po rito pagbabago ng ating Panginoong Yesus para maging bata ulit tayo. Baguhin natin yung nilalaman ng ating puso. Gawin nating empty ang puso natin. Kalimutan po natin kung sino tayo sa mga oras na ito. Ang isipin po natin, ang Panginoong Diyos, nais niyang baguhin ako. At gusto kong magbago. Paano ako magsisimula? Ano ang gagawin ko? Dahil, tandaan po natin mga kapatid, ang taong hindi marunong magbago, mayroong kahihinatnan pagdating ng araw. Ang mga salita ng Diyos ay hindi kumukupas, mga kapatid. Ang salita ng Diyos ay palaging totoo at walang pagbabago. Magbago man ang ating isip, magbago man ang mundo, subalit ang salita ng Diyos kailanman ay hindi magmamaliw. Kaya kailangan po natin magbago. Sa Mateo chapter 18, verse 3 to 4. 3 to 4 to 5. At sinabi, tandaan ninyo, ang Panginoong Hesus ang nagsasabi po nino, tandaan ninyo, ang sabi niya, kapag hindi kayo nagbago at naging katulad ng mga bata, hindi kayo makakapasok sa kaharian ng langit. Si Jesus ang nagsabi niyan. Ano po? Ang sinasabi niyang pagbabago ay tunay, totoong pagbabago, hindi po peke. Na kapag may nakakakita lamang sa atin, saka tayo nagbabago. Tandaan po natin, ang ating Panginoong Yesus, saan man tayo magpunta, kahit magtago tayo sa kailaliman ng lupa, makikita niya tayo. At sabi niya rito, hindi kayo makakapasok sa kaharian ng langit. At sino mang nagpapakababa na gaya ng bata, ito ay siyang pinakadakila sa kaharian ng langit. At sino mang tumanggap sa isang batang katulad nito, alang-alang sa akin, ako ang kanyang tinatanggap. Di ba?
Yan po yung sinabi niya. Dahil sabi nga po dito sa verse 33, ano po? O 34. Sabi niya rito, naupo si Jesus, tinawag ang 12 alagad. Ang sino mang nagnanais maging una ay dapat maging huli sa lahat at maging lingkod ng lahat. Next, please, Marcos 35. Marcos 9 to 35. Ayan. Sinasabi po rito, kung ang nauuna ay magiging huli. Ano po ang ibig sabihin nun? Ang kaharian ng Diyos ay hindi nasusukat sa kung ano ang mayroon po tayo. Kayamanan, kapangyarihan, kasikatan o estado sa buhay. Makikita po, ano po, sa isang tao ang kaharian ng Diyos kung marunong po tayong magpakumbaba sa ibang tao. Dahil yan po ang sinasabi ng talata. Ano po? At kailangan nating maglingkod sa iba. Ang sino mang nagnanais maging una ay dapat maging huli sa lahat at maging lingkod ng lahat. Ano pong ibig sabihin niyan? Maging lingkod ng lahat. Ibig sabihin, ano po yung maging lingkod ng lahat? Tayong mga Kristiyano na nakakita ng kaligtasan sa ating Panginoong Yesus. Kailangan pong ibigay din natin o maglingkod din tayo sa ibang tao. Ano po ang kailangan nating ibigay sa kanila? Yung oras po natin. Oras. Napakahirap ibigay yung oras. Ano po? Amen? Tama? Mahirap. Ilan taon na po tayong nandito? O ilan taon na tayong Kristiyano? Kayo pala. Kayo po, kasi ako ilang taon pa lang. Kayo, ilang taon na? 28. Wow! 28. 28. Meron pong 27. May 26. Siguro ang pinakamababa rito, 1 year, 2 years. Ano po? May 28. Naibigay na po ba? Tanungin po natin ang sarili natin. Naibigay na po ba natin ang oras natin sa iba? Maaring, yes, elder, naibigay ko. Siyempre, maaring noon, naibigay natin. Ano po? Pero sinasabi po rito, kapag ibinigay po natin ang oras natin sa iba, hanggang dulo yan. Hindi lamang po sa una, kailangan hanggang matapos ang takbuhin natin dito. Ibigay natin maglingkod tayo sa lahat. Sabi po kasi rito, sa lahat maglingkod. Hindi niya sinabing maglingkod ka ngayon. Ang sabi niya, maglingkod sa lahat. So, ibig sabihin, kailangan po nating ibigay yung oras natin sa iba. Ngayon po, kailangan natin sa iglesyang ito, kailangan natin ang mga tatayo. Kailangan natin ang mga tatayo sa mga gawain. Kailangan po natin ang mga tatayo sa mga Bible studies. Meron pong nakahanda? Huwag po ninyo akong tignan. Sasabihin natin sa tamang panahon, sa tamang oras. Kailan pa po yung tamang oras? Matagal na po.
ang oras na ibinigay sa atin. Sasabihin natin, hindi pa ako handa, elder. Kailan po tayo magiging handa? Kailan? Hanggang kailan? Isa na po ito sa hindi natin nagagawa. Kasi sabi niya po rito, ang sino mang nagnanais maging una ay dapat maging huli. Maging huli, ibig sabihin, maging huli ka muna. Magpahuli ka muna. Anong dapat mong gawin? O, puntahan mo yung mga nangangailangan. Hindi po sinasabi rito, ang sino man nagnanais maging una ay dapat maging una. Maging una, Kristiyano, hindi po. Dapat maging huli ka. Puntahan mo. O mag-serve ka. Kung walang tatayo sa mga Bible studies, ako, 10 years na akong Kristiyano, ako 15 years na akong Kristiyano, baka pwede na ako magturo, kailangan makausap ko si pastor, kailangan makausap ko si elder. A-attend ako sa mga Bible studies para makita ko kung paano magturo sa isang cell group. Kasi hindi ka naman pupunta ron, a-attend ka agad at magtuturo ka. Kailangan umattend ka muna, pumunta ka muna. Ipakita mo na ikaw ay karapat-dapat magturo sa Bible study. At ang hinihingi po sa atin ng ating Panginoong Yesus ay ang ating oras, panahon. Sa Bible study po, 1 oras lang. O kung minsan wala pang 1 oras. Kaya umaabot lang kami ng 1 oras dahil may mga, kwentuhan. Napakahalaga po nito, mga kapatid. Kapag nagawa po natin ito, nakakasunod na tayo sa sinabi ng ating Panginoong Yesus. At kapag nagawa po natin ito, alam po niyo, mga kapatid, unti-unti makikita natin na nagiging bata na ako. Tama, mali. Sumusunod na ako kay Jesus. Kasi pag hindi pa rin natin nagawa ito, ibig sabihin, tayo pa rin ang nasusunod. Amen? Hanggang kailan? Sana po itong mga darating na araw, darating na buwan, darating na linggo, mayroon na po natatayo sa mga gawain po natin. Dahil marami pa pong gawaing naghihintay sa iglesyang ito na kailangan po ng manggagawa. Huwag po natin iasa lahat sa ating pastor. Dahil marami pong obligasyon ang isang pastor at kailangan niya po ang tulong natin. Huwag po ninyo akong tignan. Lahat po tayo may dapat gawin upang masunod natin ang ating mga pinag-aaralan. Matthew chapter 18, verse 6. Mas mabuti pa sa isang taong siya'y bitinan sa lieg ng isang malaking gilingang bato at ihulog sa kailaliman ng dagat kaysa siya'y maging sanhi ng pagkakasala ng isa sa maliliit na ito na nananampalataya sa akin. Inihalimbawa po yan ng ating Panginoong Yesus dahil ang parusa po nung panahon naunang panahon, kapag papatayin ng isang tao o parurusahan, binibitinan ng malaking tipak na bato. Bakit po? Para hindi na po siya lumutang at hindi na makita kailanpaman. Inihalimbawa ng Panginoong Yesus, ang gilingang bato na ihulog sa kailaliman ng dagat kaysa siya'y maging sanhi ng pagkakasala sa isa sa maliit na ito na nananampalataya sa akin. Ibig sabihin po, huwag po tayong maging dahilan ng pagkakatisod ng isang bagong mananampalataya. Kung tayo po ang magiging sanhi na ikatitisod
ng isang bagong mananampalataya. Mas mabuti pa sa ating tumabi na lang tayo. Ihalimbawa na lamang po natin. Halimbawa lang po ito, ano po? Halimbawa, sa isang bisita dito sa iglesyang ito, sa isang bisita o sa isang bagong a-attend ng service. Nakita mo parating pa lang siya. Ay, apunay. Kasta matisuot na. Kasta tikwa na. Eh, hindi mo alam, yung pinagsasabihan mo, kasama niya pala. Siyang nag-invite. Anong iisipin nito? Sasabihin niya na, ay, buti pang hindi ko na niyaya itong kaibigan ko kasi may sasabihin lang pala rito. Pati siya tuloy, hindi na magtutuloy sa kanyang pag-attend sa Sunday service. Ang ibig ko pong sabihin dito mga kapatid, kapag mayroon po tayong bago o mayroong bagong mukha na attend ng service, ipakita po natin na tayong mga aabutan nila sa loob ng iglesyang ito, ipakita natin sila ay welcome na welcome. Ipakita po natin yung mainit na pagtanggap natin sa kanila upang makita nila kung gaano po sila kahalaga sa atin at kung gaano sila kahalaga sa ating Panginoong Hesus. Dahil kung hindi po nila makikita sa mga nandito sa loob ang kahalagahan ng kanilang presensya, sa palagay niyo po pa, babalik pa itong bagong ito? Hindi na. Kasi sasabihin niya, ay, kasjay magayam, kasjay dama, madidama pumampansin, sila-sila lang tiag kakadwa. Oh, di ba? Tayo na ang kinatisuran nung bagong invite. Tapos hindi pa natin finalo up. Pagkaraan ng isang linggo, lalong hindi na pupunta yan. Eh, paano tayong dadami? Hindi lang po tayo yung magkakasama. Marami po. At mas pahalagahan po natin yung mga bago. Dahil nangangailangan po sila. Mas nangangailangan po sila ng ating kalinga. Mas nangangailangan po sila ng ating mga presensya. Kaya pag may bago po, wag po natin itong, tama lang, ay, kumusta? Hindi po. Kailangan makita nila ang init ng pagtanggap natin sa kanila. Dahil ang Panginoong Yesus, kung paano po na minahal niya tayo ng lubos-lubos, ipakita po natin yan sa iba na nangangailangan. Dahil kung walang makikitang pagmamahal sa atin ang mga taong pupunta rito, wala pong tatagal sa iglesyang ito. Tayo-tayo na lang po magkikita hanggang sa huli. Kapag nawala na yung matatanda, wala na. Sarado na ang iglesyang ito. Totoo po yan. Totoo po yan mga kapatid. Bakit po? Kasi masaya na tayo-tayo na lang magkakasama. Ayaw natin may iba. Bakit? Kasi ayaw natin maglaan ng oras sa ibang tao, maglaan ng panahon sa kanila. Naging kampante na po tayo. Totoo po yan mga kapatid, magalit na po kayo sa akin kung gusto niyo magalit. Subalit tinitingnan lamang po natin ang salita ng Diyos na kailangan mabuksan na ang ating mga puso, ang ating mga isipan. Kung ano ang kinakailangan, kung anong kailangan ng iglesyang ito. Alalahanin po natin, ilang taon na lang ang ilalaan natin dito sa mundong ito. Tanungin po natin ang mga sarili natin. Nagawa ko ba ang tungkulin ko? Bilang isang Kristiyano? Nagbago na ba ako? Huwag po tayo magtatampo. Dahil kapag nagtampo po tayo, ang pinagtampuhan natin ay ang ating Panginoong Yesus. Pagdating ng panahon na siya ang nagtampo sa atin, wala na po tayong magagawa.
Kahit lumuha man tayo ng dugo, hindi na po maibabalik ang nakaraan. Sa verse 15, sabi po sa verse 15, tandaan ninyo, ang sino mang hindi kumikilala sa paghahari ng Diyos tulad sa nagpagkilala sa isang maliit na bata ay hindi paghaharian ng Diyos. Ito po yung pagbabago. Kailangan po natin magbago, magbalik loob tayo. Talikdan ang mga kasalanan. Maaari po, kung minsan nagkakasala tayo. Pero ang sinasabi pong kasalanan dito, ano po, yung dati nating ginagawa, baguhin natin kasi kung hindi tayo nagbago, ibig sabihin, hindi pa natin tinalikdan kung ano ang dati tayo. Namumuhay pa rin tayo sa kasalanan. Kailangan natin magsisi, manampalataya sa Diyos. Yung pagsisisi pong ito, hindi lamang pagsisisi na pabalat bunga. Ano po? Ang pagsisisi sinasabi po rito ay yung totoong pagsisisi na kung saan tatalikdan mo ang lahat ng ginawa mong mga kasalanan at huwag mo nang uulitin ito. Sa ganung paraan, patatawarin ka ng Panginoon Diyos sa iyong mga kasalanan. Sino po dito mga kapatid ang nais maging mapagpakumbaba? Sino po ang nagnanais na kailangan maging mapagpakumbaba ako katulad ng isang bata? Aalisin ko na yung aking pride. Magbabago na ako. Upang nasa ganon, masundan ko ang kagustuhan, ang puso ng Panginoong Yesus. Dahil kapag nagawa po natin ito, mayroon pong darating na biyaya, may darating na pagpapala sa atin kapag tayo po ay nagbago. Sabi po sa Joel chapter 2 verse 13, magsisi kayo ng taos sa puso. Ang sabi po rito, magsisi, ano po? Magsisi ng taos sa puso. Ibig sabihin, wala ka nang iiwan sa puso mo. Lahat ng karumihan, lahat ng kung ano ang meron ka sa puso mo, aalisin mo na yan. At babaguhin mo na yan. Bagong puso na. Kaya di ba kapag tayo po ay nagdadasal, dahil tayo nakakilala sa ating Panginoong Yesus, Lord, eto na po yung aming bagong puso na ihaharap sa inyo. Bagong puso. Ano po? Hindi po sinabing kalahati ay nagbago. Lahat ng kabuuan natin nagbago na. Ano po? Magsisi kayo ng taos sa puso at hindi pakitang tao lamang. Magbalik loob kayo kay Yahweh na inyong Diyos. Siya ay mahabagin at mapagmahal. Hindi madaling magalit at wagas ang pag-ibig. Laging handang magpatawad at hindi nagpaparusa sa nagsisisi. Iyon po yung napakaganda. Hindi nagpaparusa sa mga nagsisisi. Kasi, ang kasunod po niyan mamaya, sa mga hindi nagsisisi ay may kaparusahan. Amen? Sa verse 16, ang sabi niya po rito, kinalong ni Jesus ang mga bata, ipinatong ang kanyang kamay. Ipinatong ang kanyang mga kamay at sa kanila at binasbasan sila.
Nakita niyo po yon nung pagbawalan ng mga apostol na lumapit ang mga alagad? Ano po ang naramdaman ng ating Panginoong Yesus? Pinagalitan niya yung mga apostol. At tinawag niya yung mga bata, kinalong niya ang mga bata. Nangangahulugan na ang Panginoong Diyos ay handang tanggapin ang mga nagbabagong buhay. Handa niyang tanggapin ang mga batang ito katulad ng mga taong handang magbago at tanggapin ang Panginoon. Dahil sa lahat ng mga pagbabago, sa lahat ng mga magbabago, may pagpapalang matatanggap at mayroong blessing na matatanggap sa Kanya. Meron yung yung picture. Ayan. Ano po? At sa mga hindi marunong tumanggap o hindi marunong magsisi, mayroon din pong mayroon ding kaparusahan. Kung sa mga nagsisisi ay mayroong pagpapala, ano po, at mayroong blessing. Sa mga taong hindi nagbabago o hindi pa nagbabago, ano po, mayroong kaparusahan na kung saan naghihintay ang dagat-dagatang apoy pagdating ng araw. Lahat po tayo ayaw mapunta rito. Amen? Lahat tayo ayaw danasin ang lugar na ito. Ano po ang dapat natin gawin, mga kapatid? Magbago. Baguhin natin ang ating mga puso. Gawin natin itong busilak katulad ng isang bata na handang magpakumbaba. Hindi lamang po yung pagpapakumbaba ay pakitang tao. Ano po, handa tayo magpakumbaba. Handang magpatawad. Iwasan ang inggit. At handa tayong matuto. Kapag binago na po natin kung ano ang nilalaman ng ating puso, papasok po ang ating Panginoong Yesus. At tayo po ay Kanyang bibigyan ng kapahingahan. Katulad kanina ng binasa ni Sister Elsa, makikita lamang natin ang kapahingahan natin sa ating Panginoong Yesus. Kailangan po nating magsisi at gawin ito. Huwag na po tayong magpatagal pa, mga kapatid. Sabi po sa John 20 verse 29, sinabi sa kanya ni Jesus, naniniwala ka na ba dahil nakita mo ako? Pinagpala silang hindi nakakita, gayon may naniniwala. Naalala niyo po si Apostol Thomas? Hindi sa kaagad naniwala sa Panginoong Yesus na siya ay muling nabuhay hanggat hindi pinakita o hindi niya nahawakan ang mga palad ni Jesus na kung saan hinawakan niya mga butas at yung kanyang sugat sa kanyang tadyang. Doon pa lamang naniwala si Apostol Thomas na siya na nga ang Panginoong Yesus at kanyang sinamba ito. Mapalad po tayo, mga kapatid, na hindi nakakita kay Jesus, hindi nakakita sa Panginoong Yesus, subalit sinasamba natin siya at naniniwala tayo na siya lamang ang tanging daan at siya lamang ang makakapagligtas sa ating mga kaluluwa. Mas mapalad po tayo, sinasabi sa talatang ito. Pinagpala silang hindi nakakita, gayon may naniniwala. Sino po yun? Tayo sa panahon ngayon na hindi nakita ang Panginoong Yesus. Subalit, tayo nananampalataya. Kaya po may ganitong pag-aaral tayo upang makita natin kung ano ang ginawa ng ating Panginoong Yesus upang tayo manampalataya sa Kanya. Romans chapter 15 verse 13. Puspusin nawa kayo ng Diyos na siyang bukal ng pag-asa at naway
ay pagkalooban niya kayo ng kagalakan at kapayapaan sa pamamagitan ng inyong pananampalataya. Sa pamamagitan ng ating pananampalataya sa Kanya, bibigyan niya tayo ng kagalakan at kapayapaan. Upang mag-umapaw ang inyong pag-asa sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu. Ito po ang pangako ng ating Panginoong Hesus na kailangan nating manampalataya sa Kanya upang magkaroon po tayo ng kagalakan, at kapayapaan sa ating buhay. Mga kapatid, ano po ang makikita natin sa talatang napag-aralan natin ngayon? Kailangan po nating magtiwala sa biyaya ng ating Panginoong Hesus. At dapat din po tayong magbago. Dapat maging katulad tayo ng isang bata na handang tumanggap ng kanyang mga salita upang mabago ang ating buhay. Upang makita natin kung paanong kumilos ang Diyos sa ating mga buhay. Upang makita po natin kung paanong ang ating Panginoong Hesus sa tulong ng Banal na Espiritu ang siyang mag-drive ng buhay natin patungo sa Kanyang kaharian. At uulitin ko po, kailangan po nating maging mapagpakumbaba sa lahat ng tao. Hindi po piling tao, sa lahat ng tao. Kailangan natin magpapakumbaba. Katulad ng ating Panginoong Hesus na nagpakababa. Isinantabi niya ang pagiging Diyos upang makisalamuha sa atin. At inialay niya ang kanyang buhay upang tayo ay magkaroon ng kaligtasan. Mga kapatid, kaya po ba natin ialay ang ating buhay para sa kapakanan ng iba? Kaya po ba nating ialay ang ating panahon, ang ating oras para sa iba upang sila may makakilala sa ating Panginoong Hesus? Handa po ba tayong magtiwala sa Diyos na Siya ang kikilos sa ating buhay kapag sinunod po natin ang Kanyang mga salita? Handa po ba tayong magmahal sa ating kapwa? Mga kapatid, huwag na po tayo mag-isip. Gawin po natin. Sana po sa mga darating na araw, makita po natin ang pagbabago sa ating buhay. At makita po natin na kumikilos ang Banal na Espiritu sa ating mga buhay, sa ating mga puso. At isang araw, may tatayo at lalapit. Handa na po ako na umattend sa Bible study. Handa na po ako na magturo ng Bible study. Handa na po akong magbukas ng mga gawain sa ibang lugar. Tulungan niyo po ako. Sana po dumating ang panahong ito at maikalat natin sa iba't ibang bahagi ng mungkada ang salita ng Diyos. Sa ganung paraan, mga kapatid, makakasunod tayo sa salita ng Diyos at makikita po na nagbago na tayo ng tuluyan. At tayo po ay naging bata na handang tumanggap sa kaharian ng Diyos. Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Amen. Hallelujah. Yes, Father God, salamat po sa natapos na pag-aaral namin. Nawa, O Diyos, ay tumhimo sa aming mga puso ang inyong mga salita. At katulad ng isang bata, kami po, Panginoon, ay mabago at ilaan ang aming oras, ang aming panahon sa paglilingkod sa inyo. Samahan niyo po kami at tulungan niyo po kami, O Diyos, na makasunod at magampanan ang tungkulin namin
bilang isang Kristiyano. At ganoon din po, magampanan namin ang tungkulin namin sa iglesyang ito at sa mga taong nangangailangan ng inyong mga salita, O Diyos. Maraming salamat po. Ito po ang aming samot talangin sa tanging pangalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Amen. Praise God. Salamat po, Elder Joseph. Sana napakaganda naman pong mensahe sa araw na ito. And sigurado po ako na blessed po ang lahat. So, dito po sa pag-aralan natin, kung nais daw po nating makasama sa karyaan ng Diyos, ay kailangan lang po na maging kagaya tayo ng isang bata na mayroong batang kaisipan. Yun po. Ang lesson po na nakita ko po dito sa pag-aralan po natin, ay ang mga katangian nga po ng isang bata. Ito po yung pusong mapagpakumbaba. Likas po sa mga bata ang mapagpakumbaba. Madali po silang magtiwala. Dito po pinapaalala po dito na dapat tayo maging tulad ng isang bata. Walang pagmamataas at walang pag-aalinlangan. Huwag po tayong mag-aalinlangan na lumapit po sa ating Panginoon. At nakita ko rin po dito yung ganap na pagtitiwala. Kung paano po nagtitiwala ang isang anak sa kanyang magulang, ganoon din po ang nais ng Diyos na gawin natin. Ang magtiwala po sa Kanya at tayo po ay sumunod. Nakita rin din po natin dito na nagalit po ang Panginoong Hesus ng hadlangan po ng mga disipulo nang ilapit po ang mga bata sa Kanya. Napapakita po dito na wala pong hadlang upang tayo po ay makalapit sa ating Panginoong Diyos. At handa po tayong tanggapin ng ating Panginoong Diyos. Ano man po ang ating kalagayan. At kagaya nga po ng mga disipulo, na hinadlangan nga po nila ang mga bata na makalapit po sa Panginoong Diyos, na sana tayo po ay hindi maging hadlang sa ating kapwa upang sila po ay makalapit din po sa ating Panginoong Diyos, bagkos tayo po ang maghikayat sa kanila upang sila rin po ay makalapit at makakilala sa ating Panginoong Jesus. Amen? So, dadako na po tayo sa pagbibigay po ng ating mga kaloob. Akin lang pong babasahin ang sinasabi po dito sa pangalawang Korinto, chapter 8, verse 12. Sabi po dito, sapagkat kung may hangaring magbigay, tatanggapin ng Diyos ang inyong kaloob ayon sa inyong makakaya at hindi ayon sa hindi ninyo makakaya. So ito po ay nagtuturo na ang tunay na halaga ng pagbibigay ay nakabatay sa ating kakayahan, sa ating saloobin at sa ating saloobin. Hindi po mahalaga kung ito man po ay malaki o maliit man, dahil nais po ng Diyos ang kusang loob at bukal sa pusong pagbibigay. Hindi po napipilitan lamang. At ito po ay paalala na nakikita ng Diyos ang puso na nagbibigay. Gaano man po ito kaliit o kalaki man. Amen? Ito po, mayroon po palang hinahandang special number sila Sister Joy at Brother Jaime. Salamat sa iyo.
Soriente para po sa ating offertory prayer. Amang Diyos na dakila sa lahat, muli kami nagpapasalamat sa oras pong ito na ang bawat isa ay dinala mo sa iyong bahay panambahan, Panginoon, upang magpasalamat, purihin ka sa kadakilaan mo sa bawat isa sa amin. Salamat, Ama, sa mga salita mo na aming napapakinggan at patuloy na siyang nagagamit namin na gabay sa pamumuhay namin sa mundong ito. Salamat sa paggabay ng Espiritu Santo, Panginoon, at patuloy kaming nananalangin, Panginoon, na ang bawat isa ay pasakop sa kapangyarihan ng Espiritu Santo na siyang gumabay at patuloy na maglapit sa amin sa ating Panginoon sa kanyang kaharian. At sa mga nalikom na kaloob sa umagang ito, amin pong itinataas sa inyo, Panginoon, magamit sa kabutihan ng iglesyang ito. Ito pong aming dalangin sa pangalan po ng aming Panginoong Jesucristo. Amen. And praise God. At meron po tayong mga bisita ngayong araw na ito sa katauhan po ng aking kapatid at aking mga pamangkin na si Antonio Laksamana Jr. at sila Shari Laksamana and Eunice Laksamana. Welcome. At dadako naman po tayo sa announcement po. Ang naghandog po ng bulaklak sa araw na ito ay sila Sister Nena Abon, Sister Wilmarita Soriente, Sister Eleanor de la Cruz, at si Sister Minyang Marquez. At meron pong nag-celebrate ng kanyang kaarawan ngayong araw po ng ating pong pinakamamahal na kapatid na si Sister Wilma Rita Soriente. Happy birthday po. At mayroon din po tayong magpo-birthday itong buwan ng June. Sa June 1st ay kay Sister Leonor de la Cruz at kay Sister Luz Biminda Nolasco. Sa June 6 naman po, Sister Helen Binluan, Sister Michelle Luzong, Sister Rofi Rain de Jesus, at kay Sister Violeta Lawang. Meron doon po tayong wedding anniversaries. Sa June 1, kay Brother Don and Sister Vicky Taylor. June 6, kina Brother Gregorio and Sister Violeta Lawang. At aking pong tinatawagan ang mga nag-celebrate po ng kaarawan po nitong buwan ng May na pumunta po dito sa harapan upang tayo po ay pag-pray po. May 1, Brother Clemente Mea. May 3, Sister Eliza Marie Puchapin. May 6, Sister Lizelle Yvonne Malonga Baldonado. May 10, Sister Joncel Haley Valdez. May 11, Sister Vicky Taylor. May 16, Brother Guillermo Manglanlan. May 18, Brother Guillermo Soriente. May 19, Brother Romel Soriente at kay Brother Jacob Galietes. May 20, Brother Jaime Galietes. May 23, ang inyong pong lingkod. May 25, Sister Marilyn Galietes. May 26, Sister Caril Valiola. May 27, Brother Asterio Sadural. May 30, Sister Cheryl Ramzel M. Lee. May 31, Sister Wilma Rita Soriente. Pwede pong tayo po ay pumunta sa harapan upang tayo po ay may pag-pray po. Elder Joseph. Ay, wedding anniversary June po. Okay, tawagin na rin po natin.
Brother Gregorio and Sister Violeta Lawang sa June 6. Asan na po yung iba? Wala na po dyan na hahabol pa sa blessing. Makakatanggap po sila ng biyaya. Wala na po. Okay. Sige, tumayo po tayo. At tayo po'y manalangin, mga kapatid. Mapagpalang Ama na nasa langit, na may gawa ng langit at lupa. Naririto ngayon ang mga kapatid namin, O Diyos, na nagdiwang ng kanilang kaarawan nitong buwan ng Mayo. At ganoon din po ang mga nag-celebrate ng kanilang anniversary, Panginoon. Dalangin namin, O Diyos, na patuloy na mamunga ang kanilang mga buhay. At patuloy po na biyayaan niyo sila at bigyan ng mahabang buhay, Panginoon. Ganon din po ng kanilang magandang kalusugan. Lord, patuloy po na ibigay niyo sa kanila, Panginoon, ang ninanais ng kanilang puso. At kayo po ang patuloy na mag-ingat. Kayo po ang magbigay sa kanila ng kalakasan sa araw-araw ng kanilang buhay. Maraming salamat po, O Diyos, dahil patuloy po silang nagagamit sa iglesyang ito. Dalangin ko, O Diyos, na bigyan niyo pa sila ng karunungan, Panginoon, upang na sa ganon, sa mga darating na araw, ay makita sila at mag-ilaw sila sa lugar na ito at sa iglesyang ito. Maraming salamat po. Ito po ang aming samot dalangin sa tanging pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. Amen. Dako naman po tayo sa ating church financial statement. Balance last week, meron po tayong 288,316 pesos and 23 centavos. Meron po tayong offerings received na 12,850 pesos. Meron po tayong expenses na 12,000 pesos. Balance as of today, we have 289,166 pesos and 23 centavos. Meron po tayong mga Bible studies na ginaganap po sa iba't ibang barangay. Namin kayong iniimbitahan na dumalo po para po sa ating paglago sa ating buhay spiritual. Every Tuesday po, 6 to 7 p.m. sa Barangay Kapawayan, sa tahanan po nila Brother Mariano Dolasco. Every Thursday naman po, 6 to 7 p.m. din sa Barangay Villa, sa tahanan po nila Sister Nena Abon. At meron din po tayong ginagawang via Zoom meeting po, Bible study. Ito po ay every Friday, 8 p.m. Yan, mag-join din po tayo dahil napakaganda po mag-aral po ng salita ng Diyos. Meron din po tayong prayer meeting na ginagawa every Wednesday, 6 p.m. dito po sa church, Mukada Sons and Daughters of the Living God Church. Kaya nanyayahan po namin kayong lahat na dumalo po. Meron pong another announcement. Meron po palang gaganapin na Men's Fellowship. Ito pong darating na sa June 6. Ito po ay sa Sabado, 8 p.m. Welcome po lahat ng mga kalalakihan po na umattend. 8 a.m. Opo. Meron din pong youth camp sa June 19. Yun po para po sa ating mga kabataan. Kung sino pa po ang hindi pa po nakapalista, magpalista na po tayo sa ating pong youth leader na si Sister Kimberly Balyola. Ito po ay naganap sa June 13. Okay, wala po. June 12 to 13. So, okay. Dako na po tayo sa ating closing song and benediction. Tayo po lahat ay tumayo na. And you're making it better
Ama na makapangyarihan sa lahat. Nagpapasalamat kami, O Diyos, sa mga salita ninyo na kung saan nakita namin kung gaano po kahalaga ang pagbabago ng aming mga puso. Katulad ng mga bata na malapit sa inyong puso, O Diyos. Tulungan niyo po kami at samahan niyo po kami na magbago ng tuluyan upang nasa ganon, makita po namin ang pagpapala at ang inyong kaharian sa darating na mga araw, Panginoon. Maraming salamat po. May the blessing of the Lord Jesus Christ and the Lamb of God and the Lamb of God and the fellowship of the Holy Spirit be with you all. Everybody say, Amen.